Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Miguel Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksang 4 na pinakamasamang karne na hindi mo dapat kainin at 4 na dapat mong kainin pagkatapos ng edad. Tingin mo ba alam mo kung aling makarne ang ligtas pagkatapos ngang edad na? Mag-isip kang muli. Persenam nga senior citizen ay walang ideya na ang ilang karne ay maaring tahimik na magpataas ng panganib sa atake sa puso, magpalala ang kanser, o sirain ang iyong memorya sa loob lamang ng ilang buwan. Kung ikaw ay higit sa 60 at kumakain pa rin ng karne tulad ng ginagawa mo nung iyongs, maaring inilalagay mo ang iyong katawan sa mabilis na landas tungo sa kapahamakan. Sa video na ito, ibubunyag namin ang 4 na pinakamasamang karne na hindi mo dapat kainin pagkatapos ng 60. Nakaranggo mula sa hindi gaanong mapanganib hanggang sa pinakamapanganib na sinusundan ng 4 na pinakamahusay na karne na dapat mong kainin. Nakaranggo rin para sa pinakamataas na benepisyo. Bawat isa ay suportado ng tunay na agham at nakakagulat na mga istatistika na hindi mo pa naririnig dati. Manatili hanggang sa dulo dahil ang numero 1 karne sa listahang ito ay nayugnay sa persen na pagtaas nga atake sa puso para sa mga taong higit sa 60. Sa kabilang banda, ang numero 1 pinakamahusay na karne ay maring magpatibay muli ang kalamnan at magpalakas ang memorya ang persen at halos walang sinuman ang kumakain nito. Ngunit bago tayo magsimula, ipaalam sa amin sa mga komento. Ano ang karneng madalas mong kainin? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Magsimula tayo sa isang nakakatakot na istatistika at ang unang mapanganib na karne na hindi mo dapat kainin pagkatapos ng 60. Ngayon, simulan na natin ang countdown simula sa mga mapanganib na karne. Ika-4, karaniwang pork sausage. Ang pork sausage ay isa sa mga pagkaing madalas isama sa almusal, sandwich, at mga handaan sa holiday. Ngunit para sa mga nakatatanda, ito ay isang ticking time bomb. Ang problema ay hindi lamang ang mismong baboy. Ito ay ang pang-industriyang pagproseso, ma-preservative, at nakatagong sodium na ginagawang isang mapanganib na chemical cocktail ang simpleng karne. Karamihan sa pork sausage sa supermarket ay puno ng nitrates at nitrites na nagsisilbing pampreserba at pangkulay. Kapag ang mga kemikal na ito ay nainitan o natunaw, maaari silang maging mga compound na tinatawa na nitrosamines. Ang nitrosamines ay kilalang mga carcinogen na nangangahulugang maaari silang direktang makapinsala sa DNA at magpalalang paglago ng kanser. Para sa mga matatanda na may mas mabagal na panunaw at hindi gaanong epektibong sistema ng detox, ang panganib na ito ay dumarami sa bawat kagat. Isang pag-aral nung inilathala sa BNC Medicine ay sumubaybay sa libu-libong matatanda na higit sa 60 sa loob ng halos isang dekada nakakakilabot ang mga natuklasan. Ang nga nakatatanda na kumakain ng processed pork sausage 2 beses lamang sa isang linggo ay may mas mataas na panganib ng kanser sa colon at mas malaking panganib ng kidney dysfunction kaysa sa mga umiwas dito. Ikinonektang nga mananaliksik ang mga epektong ito hindi lamang sa nitrosamines kundi pati na rin sa napakataas na nilalaman ng sodium sa bawat serving. Ang mataas na sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo, nagbibigay ng stress sa mga bato at maaring magdulot ng fluid retention sa mga binti, isang karaniwang reklamo sa mga matatanda. Ngunit ang mga panganib ay hindi lamang sa kanser o bato. Ang pork sausage ay karaniwang mataas sa saturated fat na maaring magpataas ng LDL cholesterol, ang masamang uri, at direktang magpabilis ng pagbuo ng plaka sa mga ugat. Kung mayroon ka ng mataas na kolesterol, diabetes, o ma-issue sa presyon ng dugo, ang regular na pagkain ng processed pork sausage ay nagiging isang triple threat. Kaya, paano napupunta ang mapanganib na karneng ito sa mga plato? Ang sagot ay kaginhawahan at ugali.
Ngunit kung ikaw ay higit sa 60 at nagmamalasakit sa iyong pangmatagalang kalusugan, oras na para gumawa ng pagbabago. Pumiling sariwa, hindi na prosesong karne at suriin ang bawat label para sa nitrite o preservative. At kung nakahanap kang lasang sausage, mahanap ng mas payat. Walang preservative na mga pagpipilian na gawa sa pabuo manok at timplahan mo mismo. Dahil ang inilalagay mo sa iyong katawan sa edad na ito ay mas mahalaga kaysa dati at ang maliliit na pagbabago ay maaaring gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng sakit at isa pang dekadangang tunay na sigla. Ikatlo, deliham at processed cold cuts. Ang deliham at ang mga maginhawang paketeng cold cuts ay maaaring mukhang isang hindi nakakapinsalang solusyon para sa sandwich, ngunit para sa sinumang higit sa 60, sila ay kabilang sa mga pinakamapanlinlang na mapanganib na karne na maaari mong kainin. Ang dahilan, ultra-processing. Karamihan sa mga cold cut, kabilang ang ham, pabo, balona, at roast beef ay puno ng asin, artipisyal na pampalasa, asukal, at mga preservative. Isa sa mga pinakamalaking salarin ay ang sodium nitrite, na ginagamit upang mapanatili ang kulay at pahabain ang shelf life. Ngunit sa katawan, ang sodium nitrite ay maring mag-react sa mga amino acid mula sa karne upang bumuo ang nitrosamines, mga compound na nagdudulot ng kanser na maaring tahimik na makapinsala sa iyong mga tissue sa paglipas ng panahon. Isang malaking pag-aral noong sa International Journal of Epidemiology ang sumubaybay sa libu-libong nakatatanda at natuklasan na ang mga kumakain ng processed deli meats 4 o higit pang beses sa isang linggo ay may mas mataas na panganib na magkaroon na heart failure at mas mataas na panganib na mamatay sa anumang dahilan kumpara sa mga bihirang kumain nito o hindi talaga. Hindi lamang ang nitrates ang sinisingam nga siyentipiko. Ang madilimit ay madalas na puno nga nakatagong asukal at phosphates na maaring magpataas ng asukal sa dugo at magbigayng stress sa mabato, lalo na kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo o diabetes. Ang napakataas na nilalaman ng sodium ay nagpapataas din ng presyon ng dugo at nagdudulot ng water retention na humahantong sa pamamaga ng mabukong-bukong at binti. Para sa mga matatanda, kahit na isang tila maluso na ham sandwich ay maaring mabilis na maging isang malaking panganib, lalo na kung ito ay isang pang-araw-araw na ugali. Ang problema sa cold cuts ay kung gaano kadali itong kunin. Walang pagluluto, walang gulo, buksan lang at kainin. Ngunit bawat kagat ay nahahatid ng isang cocktail ng mga kemikal na mabilis na naipon, tahimik na sumisira sa iyong puso, bato at pag-andar ng utak. Sa paglipas ng panahon, ang mga processed meat ay nayognay din sa pagbabang cognitive function kung saan itinuturo nga mananaliksik ang pamamaga at maliliit na stroke bilang malamang na salarin. Upang maprotektahan ang iyong kalusugan, ang pinakamahusay na hakbang ay bawasan o alisin ang deli meat sa iyong routine. Kung gusto mo ang kaginhawahan ng ready-to-eat na protina, isaalang-alang ang pagluluto ng sariwang dibdib kang manok, pabo o payat na baka at hiwain ito sa bahay. Maiwasan mo ang mga kemikal at lubos na mababawasan ang iyong panganib ngang kanser, pagkabigo sa puso, at pamamaga habang tinatamasa pa rin ang lahat ng lasa at kasiyahan ng isang masaganang sandwich. Ikalawa, deep fried chicken, lalo na sa fast food. Ito ang guilty pleasure na nakikita mo sa bawat pagtitipon ng pamilya, picnic at fast food chain. Deep fried chicken. Malutong sa labas, makatas sa loob, at para sa milyon-milyong nakatatanda, isang halos hindi mapigilang comfort food. Ngunit sa ilalim ngang ginintuang balat na iyon ay mayroong isang mapanganib na cocktail ng mga panganib na maring magpabilis ng pagtanda at magdulot ng mga sakuna sa kalusugan sa mga taong higit sa 60. Hindi lamang ito tungkol sa mismong manok. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ito ay inilubok sa murang langis, binalutan ng pinong harina, at niluto sa matinding temperatura.
Ang resulta, isang pagkain na puno ng trans fats, acrylamides at advanced glycation end products, mga nakalalasong compound na nagtataguyod ng pamamaga at nakakasira sa bawat sistema ng organo sa iyong katawan. Isang mahalagang pag-aral nung inilathala sa BMJ ang sumubaybay sa libu-libong kababayan sa loob ng 2 dekada at natuklasan na ang mga kumakain ng pritong manok ng higit sa 1 beses sa 1 linggo ay may mas mataas na panganib na mamatay sa anumang dahilan at mas mataas na panganib na mamatay mula sa mga kaganapang naunay sa puso kumpara sa mga bihirang kumain nito. Mas malala pa ang mga panganib para sa mga babaeng higit sa 60 na mas malamang na mayroong mga pinababatayang kondisyon sa puso, bato o metaboliko. Kapag pinirito, ang manok ay sumisipsip ngang napakaraming oxidized na langis. Ang malangis na ito, karaniwang soybean o corn oil sa mga fast food restaurant, ay mayaman sa omega fatty acids na sa matas na halaga ay nagdudulot ng systemic na pamamaga, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nakakasira sa masalang lining ng iyong mga ugat. Ang coating sa pritong manok ay isa pang nakatagong problema. Ang puting harina na may halong asukal at asin ay nagpapataas ng asukal sa dugo, nagdaragdag ng mga walang laman na kalori, at nagtataguyod ng pag-ipon ng taba sa paligid ng tiyan, isang pangunahing sanhi ng insulin resistance at type diabetes sa mga matatanda. Samantala, ang mataas na init na pagprito ay gumagawa ng acrylamides at advanced glycation end products. Ang mga kemikal na ito ay nagpapataas ng oxidative stress sa iyong mga selula at nagpapabilis ng pagkasira ng collagen sa balat, kasukasuan at mga daluyan ng dugo, kung kaya maraming nakatatanda ang napapansin na lumulubo ang kanilang balat at sumasakit ang kanilang makasukasuan kapag regular na kumakain ng mapritong pagkain. Maaring nakakahumaling ang lasa, ngunit matarik ang kapalit. Mas mabagal na pagaling, mas maraming pamamaga, at mas mataas na panganib ngang lahat mula sa atake sa puso hanggang sa mga stroke at maging sa ilang mga kanser. Sa halip, pumili nga oven-bake o air-fried na manok na tinimplahan ng mga halamang gamot at langis ng oliba para sa lutong na gusto mo ng walang pinsala. Kung gusto mong panatilihing malinis ang iyong mga ugat, matatak ang iyong presyon ng dugo, at malakas ang iyong mga kasukasuan, ang pag-iwas sa deep-fried chicken ay isang simpleng hakbang na maring literal na magdagdag nga taon sa iyong buhay. Una, dibdib ng manok mula sa factory farm at walang balat. Ito ay nakakagulat sa halos lahat. Sa loob ng maraming taon, ang dibdib ng manok ay ibinebenta bilang ang pinakamalusok na karne na maaari mong kainin. Mababa sa taba, mataas sa protina, at isang pangunahing pagkain sa mga diet na malusok sa puso. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga higit sa 60, ang pagkain ng factory farmed, walang balat na dibdib ng manok ay maring tahimik na nakakasama kaysa nakabubuti. Ang problema ay hindi lamang ang mismong manok. Ito ay kung ano ang nangyayari sa mga pang-industriyang poultry farm ngayon at kung paano tumutugon ang katawan ng isang matanda sa ultra-lean processed white meat. Una, karamihan sa dibdib ng manok sa supermarket ay namumula sa mga factory farm kung saan ang maibon ay pinapakain ng GMO corn at soy, antibiotics, at kung minsan kahit ng mga arsenic-based compound upang mapabilis ang paglaki. Ang mga pag-aaral na inilathala sa Environmental Health Perspectives at Food Chemistry ay nagpakita na ang mga residuo ng mga kemikal na ito, lalo na ang mga antibiotics at mga sangkap na tulad ng hormon, ay napupunta sa karne. Mas sensitibo ang mga nakatatanda sa mga additive na ito na maaring makagambala sa gut bacteria, magpahina ng immune response, at mag-ambag pa sa antibiotic resistance. Noong
Isang pagsusuri ng consumer report sa manok sa supermarket ang natuklasan na higit sa persen ngam gadipdip ang nakpositibo sa antibiotic-resistant bacteria, isang malaking banta para sa mga matatanda na may mas mahinang immune system. Pangalawa, ang walang balat na dibdib ng manok ay napakababa sa maluso na taba, bagamat maganda iyon sa papel. Pinakakaitan nito ang mga nakatatanda ng mahahalagang sustansya na kailangan upang maabsorb ang mga fat-soluble na bitamina tulad ng D, E, at K. Mga bitamina na mahalaga para sa lakas ng buto, pag-andar ng utak, at kontrol sa pamamaga. Ang nakatatanda na kumakain lamang ng payat na manok ay madalas na nagpapakita ng palatandaan ng tuyong balat, malutong na buho at mas mabagal na pagaling ng sugat. Dahil ang karne ay napakababa sa taba, mas mabilis din nitong pinapataas ang asukal sa dugo kaysa sa mga mas matatabang hiwa, lalo na kung kinakain kasama ng puting kanin o tinapay, na humahantong sa pagbagsak ng enerhiya at hindi matatag na gana. Ngunit ang tunay na panganib ay ang paraan kung paano karaniwang inihahanda ang dibdib ng manok, inihaw o niluluto hanggang matuyo na may kaunting pampalasa at inihahain bilang pangunahing protina sa halos bawat pagkain. Ang pagulit na ito ay maaring maging sanhing kakulangan ng matatanda sa zinc, B, at collagen, na humahantong sa pagkawala ng kalamnan at pananakit ng kasukasuan. Isang pag-aral noong sa American Journal of Clinical Nutrition ang natuklasan ng mga matatanda na kumakain ng walang balat na dibdib ng manok ng higit sa 5 beses bawat linggo ay may mas mataas na rate ng pagkawala ng kalamnan at kahinaan kumpara sa mga kumakain ng mas iba-ibang dieta. Ang kanilang kolesterol ay hindi bumuti, ngunit tumaas ang kanilang marker ng pamamaga, posibleng dahil sa mababang paggamit ng omega at nawawalang micronutrients. Ang sagot ay hindi upang ihinto ang pagkain ng manok ng buo, ngunit upang mahanap ng pasture-raised o organic na mga pinakukunan. Kainin ang balat ng may moderasyon at palitan ng mas madidilim na hiwa tulad ng hita o drumsticks. Pinakamahalaga, iwasan ang monotony ng walang balat na dibdib bilang iyong pangunahing pinakukunan ng karne. Ang pagkakaiba-iba, malusok na taba, at masustansyang paghahanda ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Para sa mga nakatatanda, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa payat na protina. Ito ay tungkol sa tamang balanse at tunay na nutrisyon. Ngayon na alam mo na ang 4 na pinakamapanganib na karne na nakukubli sa mga platong senior, oras na para baliktarin ang sitwasyon. Kung gusto mong magpatibay muli ng lakas, protektahan ang iyong utak at magdagdag ng malusok na taon sa iyong buhay, ito ang 4 na karne na dapat mong kainin, nakaranggo mula sa mabuti hanggang sa ganap na nagbabago ng buhay. Magsimula na tayo. Ika-4, tupa. Ang grass-fed na tupa ay hindi lamang para sa mga espesyal na okasyon. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga higit sa 60, ang grass-fed na tupa ay nag-aalok ng isang natatanging nutritional profile na sumusuporta sa malusog na pagtanda sa mga paraan na hindi kayang gawin ng karamihan sa mga karne. Ang tupa ay natural na mas mataas sa omega fatty acids kaysa sa karaniwang baka. At kapag ito ay pasture-raised, nagahatid itong isang buong spektrum ng bitamina at mineral na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalamnan, malakas na buto at matalas na pag-isip. Hindi tulad ng factory farm na manok o processed deli meats. Ang tupa mula sa grass-fed na mga pinakukunan ay walang synthetic hormones, labis na antibiotics at mga residuo ng pestisidyo na ginagawa itong mas ligtas na pagpipilian para sa iyong katawan. Sa isang pag-aaral, nung inilathala sa nutrients, ang mga nakatatanda na kumakain ng grass-fed na tupa 2 beses lamang sa isang linggo ay nagpakita ng pagpapabuti sa lakas ng kalamnan at pagbaba sa mga inflammatory marker kumpara sa mga kumakain lamang ng manok o process.
Meats. Ang natural na mataas na zinc at B na nilalaman sa tupa ay sumusuporta sa pagbuo ng pulang selula ng dugo at immune defense, dalawang lugar kung saan madalas na nagkukulang ang mga matatanda. At ang mga omega ay tumutulong na mag-lubricate na mga kasukasuan at panatilihing flexible ang mga ugat, na binabawasan ang panganib ng sakit sa puso. Isang win-win para sa mga nakatatanda na nais ang parehong mobility at longevity. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo mula sa tupa, laging pumili ng mga hiwa na may kaunting marbling tulad ng balikat o binti, at alisin lamang ang labis na taba pagkatapos maluto. Ang pag-ihaw, mabagal na pagluluto, o pag-grill na may rosemary, bawang, at langis ng oliba ay nakakatulong na mapanatili ang sustansya at mapahusay ang lasa. Iwasan ang breaded o pritong tupa at iwasan ang mga sobrang matatabang hiwa kung mayroon kang kasaysayan ng mataas na kolesterol. At tandaan, ang kaunti ay malayo ang mararating. Ang ilang onsa lamang 2 o 3 beses sa isang linggo ay maring magbigay ng isang seryosong pag-upgrade sa iyong dieta at panatilihing nasa fighting shape ang iyong mga kalamnan at buto. Ang tupa ay hindi lamang isang treat. Ito ay isang nutritional powerhouse na nararapat sa iyong plato, lalo na kung gusto mong tumanda ng may kumpiyansa at manatiling malakas matapos ang 60. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung nasiyahan ka sa video sa ngayon, pindutin ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para hindi ka makaligtaan ng higit pang mga video tulad nito. Ikatlo, pato. Ang pasture-raised o free-range na pato ay maaring hindi regular sa karamihan nga platong senior, ngunit nararapat itong bumalik, lalo na kung nagmamalasakit ka sa kalusugan ng puso, enerhiya, at paglaban sa pamamaga. Ang nagpapatingkat sa pato mula sa karaniwang manok o pabuayang mayaman nitong nutrient profile na siksik sa iron, selenium, at malusok na taba. Ang pasture-raised o free-range na pato ay naglalaman ang mas mataas na antas na omega fatty acids kaysa sa halos anumang iba pang manok, na ginagawa itong perpekto para sa pagpapanatiling ng pag-andar ng utak at pananatiling malambot ang mga daluyang ng dugo habang tumatanda ka. Isang pag-aral nong sa Frontiers in Nutrition ang sumubaybay sa mga nakatatanda na nagdagdangeng pato sa kanilang mga pagkain 2 beses sa isang linggo sa loob ng buwan. Nakakamangha ang mga resulta. Nagpakita ang maakalahok ng pagpapabuti sa maamarkang cognitive function at pagbaba sa ma-inflammatory marker kumpara sa kumakain lamang ng mano o baka. Pinuring ang pag-aral ang madilim, masarap na karneng pato para sa paghahatid ng mas madaling maabsorb na heme iron na mahalaga para sa pag-iwas sa anemia at talamak na pagkapagod sa mga matatanda. Ang taba na pato, kapag na-render at ginamit sa pagluluto, ay nag-aalok ng isang matatag na mapakukunan ng monounsaturated fats na katulad ng langis ng oliba na sumusuporta sa malusog na antas ng kolesterol sa halip na itaas ang maito. Upang matamasa ang mga benepisyong pato, pumiling pasture-raised o free-range hanggat maaari dahil ang mga ibon na ito ay hindi puno antibiotics o artificial na pagkain. Ang mabagal na pag-iho ay ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang moisture at mga sustansya at huwag matakot sa malutong na balat. Kapag niluto ng maayos, nagbibigay itong mahalagang fatty acids at fat-soluble na bitamina na madalas na kulang sa mga nakatatanda. Ipares ang pato sa mga prutas na mayaman sa antioxidant tulad ng sresa o dalandan, o ihain ito sa isang kamanang mga madahong gulay upang mapakinabangan ang pagsipsip ng sustansya. Pinagsasama ng pato ang lasa, nutrisyon, at malusok na taba sa isang di malilimutang pagkain. Ito ay isang nangungunang pagpipilian para sa mga nakatatanda na gustong protektahan ang kanilang puso, pakainin ang kanilang utak,
at masiyahan sa pagkain na gumagana para sa kanila, hindi laban sa kanila. Ikalawa, sardinas na may buto at balat. Kung nakahanap kang karne na halos lahat ng tama para sa mga nakatatanda, sardinas ang sagot. Madalas na hindi pinapansin dahil maliit sila, mamantika at hindi kasing glamoroso ngang steak o manok. Ang sardinas kasama ang kanilang mga buto at balat ay talagang isa sa mga pinakamasustansyang protina sa planeta. Nakahatid sila ang isang natatanging kombinasyon ngang mataas na absorbable na calcium, vitamina D, omega, fatty acids at kompletong protina sa isang serving. Ang nagpapalakas sa sardinas para sa mga matatanda ay kung paano nila sinusuportahan ang kalusugan ng buto, pag-andar ng puso, at maging ang kalinawan ng utak. Lahat ang mga isyu na mas nagiging apurahan pagkatapos ng 60. Isang pag-aaral nong inilatala sa Journal of Nutrition, Health, and Aging ang sumubaybay sa matatanda na kumakain ngang sardinas ng hindi bababa sa 2 beses bawat linggo sa loob ng linggo. Ang magkakalaho ay nakaranas ng pagpapabuti sa density ng buto at pagbaba sa mga antas ng triglyceride, parehong kritikal na marker para sa pag-iwas sa osteoporosis at sakit sa puso. Ang omega sa sardinas ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga sa buong katawan na nagpapababa ng panganib ng pananakit ng kasukasuan, pagkawala ng memorya at maging ng depresyon dahil ang sardinas ay maliit at mababa sa food chain. Mas maliit ang posibilidad na makaipon silang mercury at iba pang mga lason na sumasakit sa mas malalaking isda tulad ng tuna o swordfish. Upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng sardinas, laging bilhin ang mga ito na may kasamang buto at balat. Ang mabahaging ito ay puno energy, collagen, mineral at vitamina D. Ang mga sardinas na nakababad sa langis ng oliba ay lalong mabuti na nagbibigay ng isang malusog na pagpapalakas ng taba na tumutulong sa pagsipsip ng sustansya. Maaari mong kainin ang mga ito mula mismo sa lata, durugin sa toast o ihalo sa mga salad at pasta. Matapang ang lasa, ngunit may kaunting lemon o sariwang herbs, ito ay nagiging parehong madaling lapitan at masarap. Maaring simple ang sardinas, ngunit ang mabenepisyo nito ay hindi maliit. Para sa mga nakatatanda, nagbibigay sila ng mahahalagang building blocks para sa lakas ng buto, malinis na ugat, at matalas na pag-isip na ginagawa silang isang kailangan na protina para sa anumang meal plan na naglalayong tunay na longevity. Una, atay baka. Mula sa grass-fed, walang tumatalo sa nutritional punch ng atay ng baka, lalo na kung ito ay grass-fed at responsableng pinakukunan. Bagamat maraming tao ang umiiwas sa mga organ meat, ang atayng baka ay isang lihim na sandata para sa mga nakatatanda na gustong tunay na umunlad pagkatapos ng 60. Puno ito ang bioavailable na vitamina A. Lahat ng B vitamins, lalo na ang B, hem iron, copper, zinc at maging isang bihirang coenzyme na tinatawag na Q na tumutulong na paganahin ang bawat selula sa iyong katawan. Para sa mga matatanda na nakikipaglaban sa anemia, pagkalimot, mabagal na pagaling o talama na pagkapagod, ang atay ay isang direkta at mabilis na solusyon. Isang clinical trial nung inilathala sa Nutrients ang naglagay sa mga matatanda sa isang dieta na kinabibilangan gramo ng atayng baka 2 beses sa isang linggo sa loob ng linggo. Kapansin-pansin ang mga resulta, ang kakalahok kay nakaranas pagtas sa markang enerhiya, pagpapabuti sa pagsusulit sa memorya, at malaking pagtaas sa mana antas ng hemoglobin at iron kumpara sa isang control group na kumakain lamang ng mapayat na karne. Ang nilalaman nga vitamina A ang atay ay sumusuporta sa malusog na paningin at malakas na kaligtasan sa sakit,
habang ang mga B vitamins at iron nito ay nagpapanatili ngang iyong mga pulang selulang ang dugo na gumagana sa pinakamataas na pagganap. Isang kailangan para sa paglaban sa pagkapagod at pananatiling aktibo. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang sourcing at paghahanda. Laging pumiling grass-fed o pasture-raised na ateng baka upang maiwasan ang mga residueng hormone at antibiotic na karaniwan sa mga karaniwang karne. Ibabad ang mahiwa sa gatas o lemon water bago lutuin upang mapahina ang lasa at mapalambot ang texture. Igisa ng mabilis kasama ng masibuyas, bawang, at herbs upang ma-lock-in ang mga sustansya. Ang sobrang pagluluto ay sumisira sa karamihan ng halaga nito. Ipares sa mga madahong gulay o citrus upang matulungan ang iyong katawan na maabsorb ang iron at vitamina C ng magkasama. At kung ang pagkain ng atay ng direkta ay hindi kaakit-akit, ihalo ang maliliit na halaga sa mga meatballs, chili o stews para sa isang nutritional upgrade ng walang malakas na lasa. Ang atay ngang baka ay higit pa sa isang makalumang pagkain. Ito ay isang modernong gamot para sa mga nakatatanda na nais ngang mas matalas na pag-iisip, mas malakas na katawan, at tunay na proteksyon laban sa mga tahimik na bantangang pagtanda. Walang ibang karne ang naghahatid ng ganito karami ng ganito kabilis. Kung kumakain ka lamang ng muscle meat, nawawala sa iyo ang isang subo na paraan upang tunay na ibalik ang orasan. Ayan na. Ang makarne na maaring tahimik na sirain ang iyong kalusugan pagkatapos ng 60. At ang makarne na maaring magpatibay muli ngang iyong lakas, protektahan ang iyong isip, at magdagdag ngang mataon sa iyong buhay, hindi lamang ito tungkol sa pagbabawas. Ito ay tungkol sa paggawa ngang mas matalinong nga pagpipilian sa tuwing upo ka para kumain. Ang inilalagay mo sa iyong plato ay maaring magbago ngang lahat. Kung paano ka gumagalaw, kung paano ka mag-isip, kung ano ang iyong nararamdaman. Alin sa mga karneng ito ang pinakanakagulat sa iyo. Ipaalam sa amin sa mga komento. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung gusto mo ngang higit pang mga video sa kalusugan ng mga senior na suportado ang agam, mag-subscribe ngayon at ayon ang mga notification. Huwag hayaang isulat ng malumang ugali ang iyong kinabukasan. Hayaan ang kaalaman na magpasigla sa iyong susunod na pagkain. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais mong ibahagi ang iyong sariling mga karanasan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Salamat sa panonood.